Pagkatapos kong muling isilang, ang unang bagay na ginawa ko, ay ang lunukin ng buo ang isang bato. At sa harap ng maraming tao, pinilit ko ang babaeng labis na nagmamahal sa akin. Nalunukin ng buhay ang isang berdeng ahas na kawayan. Inakala ng lahat na ako'y nabaliw. Ngunit ang hindi nila alam ay, sa loob ng wala pang isang minuto, magkakaroon ng mutasayon ng lahat ng buhay sa mundo. At ang lahat ng tao ay makakakuha ng pambihirang kakayahan. Batay sa kinain nila bago ang mutasayon. Sa nakaraang buhay, bago dumating ang sakuna, kumain ako ng siopaw na may karneng tupa. Kaya nagising ang kakayahang magpatubo ng balahibo. Sa simula, may kaunting silbi ito sa masamang panahon. Dahil nakagagawa ako ng lana gamit ang lakas ng isip. Ngunit habang lalong lumalakas ang mga mutant na halimaw, ako ay tuluyang naging isang tupa na maaaring katayin ng kahit sino. Ngunit sa buhay na ito, matapos akong muling isilang, matagal na akong naghanda ng husto. Sa nakaraang buhay, nakita ko ang isang dambuhalang aso na may kapangyarihan ni Pango. Ngunit iyon pala ay isang asong kalye na inaalagaan ng may-ari ng tindahan ng anti-gang gamit sa timog ng lungsod. Na nagbago dahil sa mutasayon, dahil sa kuryosidad at pagkakataon. Nalaman ko mula sa may-ari, na nang pinoprotektahan siya ng asong iyon, ay aksidente nitong nalunok ang isang piraso ng jade. Pagkatapos kong muling isilang, ang unang ginawa ko ay hanapin ang tindahan ng anti-gang gamit sa timog ng lungsod. At sa pamamagitan ng pangungutang at pagtitipid ay nabili ko ang pirasong jade na iyon. Tungkol naman sa dahilan kung bakit pinilit ko si Sia Wanru, nalunukin ng buo ang alaga niyang berdeng ahas na kawayan, ay dahil ang kaklase kong si Sia Wanru ay lihim na may gusto sa akin. Sa nakaraang buhay, nang dumating ang mutasayon, hindi rin niya ako iniwan kailanman. Kahit nagising na ang kakayahan niyang yelo na sapat para ipagtanggol ang sarili. At kaya niyang mabuhay ng maayos sa impyernong mundo pagkatapos ng mutasayon. Ngunit pinili pa rin niyang sumunod sa akin, ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Pinrotektahan niya ako na isang mababang uri na may halos walang silbing kakayahan. Sa huli, dahil sa sarili niyang pasanin, kaming dalawa ay sabay na namatay sa paghihirap. Ngayon na ako'y muling isinilang, natural na tutulungan ko siyang magising ang mas malakas na kakayahan. Sa nakaraang buhay, ang alaga ni Sia Wanru na berdeng ahas na kawayan, ay naapektuhan ng mutasayon at naging isang jawlong. Kung hindi lamang ito natalo sa labanan, ang bantay na aso ng tindahan ng anti-gang gamit sa timog ng lungsod. Malaki sana ang tsansang mag-evolve ito bilang 5 kukong banal na dragon. Ang dahilan kung bakit kailangan itong lunukin ng buo, ay dahil ito ang karanasang nabuod ng sangkatauhan sa nakaraang buhay. Sapagkat ang paglunok ng buo ang may pinakamagandang epekto sa kakayahan. Kung hindi lamang imposible hiwain ang sarili kong Dragon Vein Jade, gugustuhin kong hatiin iyon kay Sia Wanru. Ngayon, kahit isang mas mababang uri lamang na Mosquito Dragon, ay mas malakas pa rin ng maraming beses kaysa sa kakayahang yelo na nagising sa kanya sa nakaraang buhay. Sa sandaling ito, sa harap ng aking pagpupumilit, naging komplikado ang ekspresyon ni Sia Wanru. Sa isang panig ay ang binatang minahal niya sa loob ng maraming taon. Sa kabilang panig ay ang minamahal niyang alaga, lubos ang kanyang pag-aalinlangan, habang tinitingnan ng aking matatag na saloobin. Gumawa ng desisyon si Sia Wanru. Pasensya ka na, Xiaoqing, para sa kanya, kaya kung gawin ang kahit ano. Biglang kinuha ni Sia Wanru ang maliit na berdeng ahas. Hinawakan ang ulo nito at sa harap ng buong klase, parang humihigop ng pansit, direkta niya itong nilunok. Nang makita ng lahat na sinabayan niya akong mabaliw, ang buong klase ay nabigla at walang masabi. Tanging mga hiyaw na gulat lamang ang kanilang nailabas. Pakiramdam nila'y sila rin ay mababaliw na. Hanggang sa tumakbo si Sia Wanru papunta sa dispenser ng tubig, at uminom ng sunod-sunod ng ilang baso ng tubig. Habang nakasandal sa pader at patuloy na nasusuka, doon lamang tuluyang nakapag-react ang buong klase. Sia Wanru, seryoso ka ba? Sia Wanru, nabaliw ka na ba? Inutusan kanyang kainin, at talagang kinain mo nga. Hindi pa man nakakabawi ang guro mula sa matinding pagkabigla, lubos niyang hindi maunawaan ang isip ng mga kabataan. Sa gitna ng ingay ng lahat, nakarating na ako sa tabi ni Sia Wanru. Sa sandaling ito, ang maladyosang ganda ni Sia Wanru ay namumutla. Ilang hibla ng buhok ang damaykit sa kanyang noo. Dahil sa pawis na dulot ng sakit, lalo siyang nagmukhang marupok at kaawa-awa. Kuman ay namumutla rin. Pinipigilan ng sakit sa aking tiyan. At niyakap ko siya. Ang nagawa ko talaga. Umungol sa sakit si Sia Wanru. At mahigpit na niyakap ang aking baywang. Marahan kong hinaplos ang maputlang mukha ni Sia Wanru. Habang nagsasalita siya ay patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Lubhang natakot ang guro sa tanawing ito. At agad na tumawag ng ambulansya. Samantala, ang lalaking matagal nang nanliligaw kay Sia Wanru sa klase, ngunit palaging tinatanggihan, si Gao Junhao, ay nakaramdam ng malakas na ugong sa kanyang ulo. Ang matinding galit ay muntik nang magpadilim ng kanyang paningin. Matangkad at matipuno, sanay sa ehersisyo at may matipunong pangangatawan. Agad siyang sumugod na may malalakas na yabag. Chen Jia, dapat kang mamatay. Alam mong gusto ka niya, pero pinilit mo pa rin siyang kumain ng ahas. Ang sigaw niya ay parang kulog, na ikinayanig ng buong klase sa takot.